Disclaimer. This video is for educational purposes only and does not intend to misinform or offend. Just nakita mo na ba yung full instructions para sa amin at sa ethics? Nakapag-research ka na rin ba about it? Kanina nakapag-research naman na ako. Kaso feeling ko kulang pa. Dadagdagan ko na lang sa document. Okay, sige. Wait na lang natin yung further instructions para mas maayos natin. But I'll research na rin. Okay, sige. Oh, I think na-post na. Nag-notif kasi sa messenger, nag-chat. So, I think nasend na din na. Teka, check ko lang Alright, sige. Ano to? Wait, parang hindi naman to yung assignment. Wait, ano to? Just nakita mo na ba to? May sinend sa akin si Tiff, about sa online classes na raw for the whole year. Nakita mo na to? Ha? Ano yan? Hindi ko pa nakita yan ah. Titingnan ko nga muna. Tatanungin ko yung iba. Guys, nakita niyo na to? Ha? Ano yan? Totoo ba yan, Awi? Baka naman may iba pang supporting articles yung balita na yan. Ewan eh. Kakakita ko lang. Wait, hanap pa ako ibang articles. Sige, check na lang rin muna. Okay, so, teka, just nalilito rin yung iba. Search ko nga muna. Okay, so search natin. Teka lang. UST classes news. Classes for all levels in UST will still be conducted online amid the nationwide transport strike. Okay, so that's not for the whole year. UST retains 30 to 50% online classes. Weird. Parang dito yung yung sinasabi na fully online. Oo nga no. Parang wala naman. Ang suspicious no. Oh, wait. Just, I think nag-reply na sila. Nag-notif kasi sa messenger Teka, check ko Baka edited lang yan, pre. Ako rin nagdududa eh. Pero bakit ang daming shares? Karamihan rin sa nag-share is mga kabatch natin. Check nyo rin sa X. Nagtitrend yung balita na sinabi ni Awi. Wait, may ibang post, iba sinasabi. Ako, bakit parang iba-iba sila ng sinasabi? Nakakalito naman. Hala! What if pati graduation natin online na rin? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Kung ganun, edi bakit... Hala, ba't naapektuhan pati graduation? Edi parang no COVID lang. Wala na namang graduation ceremony. Paano na yun? Nag-ayos na ako Nakapag-prepare na ako. May dress na ako. May makeup na ako. Tapos, pagka natapos na yung on-site classes, wala na yung baon ko. Paano na ako makakapag-ipon? Paano na kami mag-hangout? Oh my gosh. Paano ko na makikita crush ko? Paano na to? Teka. Awi, ano nangyayari sa'yo? Ayoko na. Ayoko na, Jess. Ayoko na. Fully online na raw tayo. Tapos baka wala ng graduation. Teka, na-confirm mo na ba kung legit ba yung sinend sa'yo ni Tiff? Sige. To, ako titingnan ko. Mag-search din muna ako kung totoo nga ba yun. Okay. 2,000 years later. Awi, fake news yun. Wait. Sorry, ngayon lang nag-sync in. Teka, fake news? Oh, tingnan mo. Wala malang matinong source. Ni hindi nga rin verify yung nag-post. Tapos nag-search din tayo. Wala rin namang lumabas na ibang articles about that. Okay. So, ibig sabihin nun, tuloy pa rin yung graduation, tuloy pa rin yung classes. So, tuloy yung main character moment ko. Ever since naman, ikaw yung main character sa sarili mong pelikula.
Okay, sige, sabagay. Hay, mga kaibigan, ang inyong nasaksihan ay isang klasikong halimbawa ng fake news panic. Isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga estudyanteng malapit na magtapos ng kanilang pag-aaral. Paano nga ba natin maiiwasan ang katulad sa naranasan ni Awi na muntikan ng himatayin dahil sa isang maling balita? Una, suriin ang iyong sources. Kapag ang website ay mukhang ginawa sa pagitan ng lunch break at merienda, nako, magduda ka na. Dahil hindi lahat ng breaking news ay breaking. Minsan breaking the grammar lang yun. Ikalawa, hanapin ang ebidensya. May credible sources ba? May announcements ba? O puro sabi-sabi lang ng pinsan ng kapitbahay ng kaklase mo? Ang galing! Ang galing! Ikatlo, iwasan ang emotional reaction kaagad. Tandaan na kapag ang balita ay nakakagulat, nakakaiyak o nakakapanghina, huminga ka muna. Dahil hindi lahat ng nakakapagpabilis ng tibok ng puso ay totoo. Minsan crush mo lang yun. At panghuli, mag-isip bago ka mag-share. Dahil sa isang maling pindot, maaaring tagapagkalat ka ng maling impormasyon o tagapagligtas ng mundo. Sa panahon ngayon, ang tunay na matalino ay hindi lamang marunong magbasa, kundi marunong din silang magtanong. At tandaan, hindi lahat na nakikita mo sa internet ay totoo. Ako si Justin na nagsasabing palaging maging mapanuri and always verify your sources.